Naisip mo na ba kung saan nakuha ng bayan ng Norzagaray ang pangalan nito? Noong March 9, 1857, opisyal na umupo si Fernando Norzagaray y Escudero bilang ika-78 Gobernador General ng Pilipinas. Kahit na 3 taon lang ang kanyang termino, nag-iwan ang kanyang administrasyon ng mga bakas na patuloy na humuhubog sa kasaysayan ng Pilipinas, na tahimik na nakatago sa ating mga syudad, eskwelahan at komunidad. Isa sa kanyang pinakamahalagang kontribusyon ay ang pagtatayo ng unang botanical garden sa Maynila noong 1858, ang Jardín Botánico, na kilala ngayon bilang makasaysayang Mehan Garden. Hindi lang ito isang lugar para maglibang, kundi simbolo rin ito ng maagang pagsisikap na pag-aralan, pangalagaan at pahalagahan ang likas na yaman ng bansa. Umunlad din ang edukasyon sa ilalim ng kanyang pamamahala. Pinayagan ni Norzagaray ang mga Heswita na bumalik sa Pilipinas, at ipinagkatiwala sa kanila ang isang institusyon na kalaunan ay naging Ateneo de Manila University. Ngayon, ay isa sa mga pinakarespetadong sentro ng pag-aaral sa bansa. Sa larangan ng kalakalan at pananalapi, nagpakilala siya ng mga reforma sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga unang opisyal na foreign currency exchange houses na nakatulong sa pagpapapadali ng komersyo sa panahong mas aktibong bumubukas ang kolonya sa pandaigdigang kalakalan. Pero siguro, ang pinaka-personal niyang legacy ay nasa Bulacan. Nilagdaan niya ang dekreto na nagpabago sa dating masukal na lugar ng Kasay bilang isang independiyenteng bayan na Norzagaray, ipinangalan sa kanya. Ang nagsimula bilang isang frontier settlement ay lalago at magiging isang komunidad na may sariling pagkakakilanlan, kasaysayan, at pagmamalaki. Mula sa mga berdeng espasyo ng Maynila hanggang sa mga bayan ng Bulacan, ang impluwensya ni Fernando Norzagaray ay nagpapaalala sa atin na kahit maikling panahon lang ng pamumuno, ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang ugat sa kasaysayan ng isang bansa.